Pinalawig ang tigil putukan habang palihim na naglalatag ng bitag ang Estados Unidos para sa Iran. Paano konektado ang pagkawala at misteryosong pagkamatay ng 11 Amerikanong siyentipiko sa larangan ng nuclear at aerospace sa digmaan sa Iran? Manatili sa Straight Up. Kaya kahapon, pinalawig ni Pangulong Trump ang tigil putukan ng walang takdang petsa hanggat hindi na ipapasa ng Iran ang tinatawag niyang nagkakaisang panukala sa Estados Unidos. Sinabi ni Trump na may malalim na hidwaan sa pamahalaan ng Iran na pumipigil sa Tehran magkaroon ng malinaw na posisyon sa negosasyon. Binanggit din niya ang kahilingan ng pamunuan ng Pakistan na nanawagan sa Washington na ipagpaliban ng aksyong militar hanggang mapagtibay ng Iran ang kanilang paninindigan. Dagdag pa ni Trump, ipagpapatuloy ng mga puwersa ng US ang pagkubkob, mananatiling ganap na nakadeploy at laging handa sa lahat ng aspeto, ngunit hindi muna sila magpapaputok hanggat hindi pa isinusumiti ng Iran ang kanilang panukala at natatapos ang mga pag-uusap sa kahit anong paraan. Medyo kakaiba talaga ang unang reaksyon ng Tehran dito. Tinawag pa nga ng media na mapagwalang bahala. Ayon sa tagapayo ni Mohammad Khalibaf ng Iran, walang saysay ang pagpapalawig ng tigil putukan at ginagamit lang ito ng Washington para makakuha ng oras bago magsagawa ng biglaang pag-atake. Ayon sa kanya, kontrolado na ng Iran ang inisyatiba. Patuloy na naglalabas ng balita ang mga media dahil sa totoo lang, kailangan nila. Hindi nila iniintindi kung ibinibigay nila ang katotohanan. Kailangan lang nilang mapanatili ang iyong interes sa kahit anong paraan. Kaya sa oras na ito, pabago-bago, hindi tiyak at posibleng sumabog ang sitwasyon. Pinalawig ang tigil putukan, pero natigil ang negosasyon dahil hati ang Iran. Nananatili sa posisyon ng Estados Unidos, hinihintay na magkaisa ang pahayag ng Tehran. Ito ay isang kwento na ngayon ay nangungguna sa pandaigdigang agenda at ito ang huhubog sa lahat ng ating pag-uusapan dito. Tinalakay ko ito nung nagsimula ang tigil putukan 2 linggo nang nakalipas. Mabuti ba ito o masama? Tagumpay o pagkatalo ba ito? Palatandaan ng kahinaan o estratehikong paghinto? Tanging panahon lamang ang makapagsasabi. At kalaunan, idinagdag ko na sa huli, malalaman natin kung saan patutungo ang mga bagay-bagay. Kaya ngayon, nasa puntong yun na tayo ngayon at nakikita natin na may mga nangyayari. At bumabalik tayo sa isa pang tanong. May natutunan ba tayo sa mga pantatangkang makipagkasundo sa mga mapanlinlang na kontrabida o niloloko pa rin natin ang sarili natin na gusto nila ang mapayapang solusyon? Tungo ba tayo sa totoong solusyon? Ang desisyon ni Trump sa isang banda ay hindi siya obligadong ipagpatuloy ang labanan. Ngunit sa kabilang banda, naglalagay siya ng presyon sa Iran at kasabay nito ay inilalagay niya ang buong responsibilidad sa kanilang panig. Sa ngayon, may 3 pangunahing opsyon ang Iran. Tanggapin ang mga hinihingi ng Pangulo sa negosasyon o mag-usap muli ng handang makipagkompromiso. Ang hamunin ng Estados Unidos sa pamamagitan ng preemptive na pag-atake o pagsira ng blokadang pandagat sa mga kipot na kalaunan ay hahantong sa digmaan. O sa huli, bumagsak sa ekonomiya at lipunan, isang proseso na aabutin ng ilang panahon. Ang punto ay ito, ginagamit ng Estados Unidos laban sa Iran ang parehong lohika na ginamit ng Iran sa loob ng maraming taon, isang mahaba at nakakapagod na digmaang ubusan na may kasamang presyur sa ekonomiya. Iyan mismo ang pinigilang gawin ng Israel sa Gaza dahil sa makataong at sibilyang konsiderasyon. Ngayon, ginagamit na ng Estados Unidos ang paraang iyon kontra Iran. Malulutas kaya nito ang sitwasyon sa huli. Panahon lang ang makakapagsabi. Isa itong mahabang proseso na may gastos sa pandaigdigang ekonomiya. Sa ngayon, ito ang estratehiya ng Amerika. Baligtarin ang doktrina ng Iran at gamitin ito laban sa kanila. Hindi lang ito basta pagpapalawig ng tigil putukan. Isa itong estratehikong pagbabago ng kabuuang labanan. Sa pagpapalawig ng tigil putukan ng walang takdang panahon, iniiwasan ni Trump na masangkot agad sa digmaang hindi niya kontrolado sa politika o diplomasya. Patuloy pa rin ang pagkubkob, parusa at militar na presensya. Ramdam ng Iran ang higpit kahit walang pinaputok na bala ang US. Ngayon, masasabi ng Washington, naghihintay kami. Kayong may problema, Iran, di nyo maayos ang sarili nyo. Nasa Iran na ngayon ang bola, parang sinasabi, kayong nagpasimula, ngayon kayo naman ang maglaro mula sa kabilang panig. Isa itong klasikong strategic judo move na ginagamit ang panloob na kahinaan ng kalaban bilang pangunahing pangungkit. Pero ang galaw ng mga Amerikano ay hindi rin umiiral ng hiwalay sa mas malawak na konteksto.
Paglipat natin mula agarang komprontasyon tungo sa matagalang digmaang economic, nagre-recalibrate ang ibang regional at pandaigdigang manlalaro, lalo na yaong tahimik na kumikilos sa likod ng eksena. Noong nakaraang linggo, tinalakay ko ang biglang pagsali ng Pakistan sa negosasyon at binanggit kong hindi ito basta nangyari. Isa ang Pakistan sa pinakamalapit na kaalyado ng China. Isa itong perpektong daan para makakilos ang Beijing ng tahimik at hindi napapansin, nang hindi kailangan mapunta sa sentro ng atensyon. Sa nakaraang dekada, nag-invest ang China ng daan-daang bilyong dolyar sa gitnang silangan, gamit ang semento, bakal, fiber optic cables at makabagong teknolohiya. Ang Saudi Arabia, UAE, Iraq, Iran, lahat sila ay naging bahagi ng estrukturang pang-ekonomiya ng China. Ang Saudi Arabia ay naglalaan ng 20% ng langis at gas ng China. Iran, Iraq at Qatar ang nagsusupply ng natitira. Hindi lang ito tungkol sa enerhiya. Gaya ng isinulat na yung linggo ni Edith Barat, isang Israeli na eksperto sa gitnang silangan, malaki ang puhunan ng China sa digital na infrastruktura, smart cities, AI at cloud systems. Hindi lang para kumita, kundi mag-iwan ng technological na bakas at maging huwaran ng ibang bansa sa rehiyon. Sabi niya, matalino ang estratehiya ng Beijing dahil simple ito. Pinananatili nito ang magandang relasyon sa Saudi Arabia, Iran, UAE at Israel. Nagpapakita itong neutral na tagapamagitan at iniiwasan ang direktang komprontasyon. Kapag kailangan tahimik kumilos, ginagamit nito ang kaalyado gaya ng Pakistan para silang umako sa mabigat na trabaho. Sinamantala rin ng China ang pagbawas ng presensya ng Amerika sa rehiyon para palakasin ang impluwensya nito. Ngunit hindi layong palitan ang US sa militar. Nais ng Beijing ng katatagan, tuloy-tuloy na enerhiya at mas malaking presensya sa mundo. Iyan ang buong estratehiya. Ganyan binubuo ng China ang kanilang imperyo. Dagdag pa ni Edith Barr, dinadala tayo nito sa tanong na kailangang harapin ng Israel. Saan tayo lulugar sa bagong mapang ito? Tinatanggap ba natin ang pamumuhunan ng mga Chino sa infrastruktura, daungan, riles at teknolohiya? O magdadalawang isip tayo at tanungin kung anong uri ng pagdepende ang nabubuo natin sa lumalakas na superpower sa silangan. Habang nagbabago ang gitnang silangan at palihim na lumalawak ang impluwensya ng China, dapat pagdesisyonan ng Israel hindi lang ang mga kaalyado, kundi pati kung sino ang papapasukin sa pundasyon nito. Kaya sa isang banda, lahat ng ito ay bahagi ng pandaigdigang digmaan na ika-21 siglo. Ginagawa ito sa modernong paraan, di gaya ng mga alaala natin sa mga digmaan na ika-20 siglo. Matagal na talaga itong ginagawa. Malaki ang pagkakaiba ng sitwasyon ng Israel sa digmaan kontra Iran kumpara sa mga kalaban natin sa ating mga agarang hangganan sa Gaza at Lebanon. Sa Iran, ang layunin ng Israel ay buwagin ang mga kakayahan na nagdudulot ng banta sa ating pag-iral. May regional at pandagdigang ambisyon ng Iran kasama ang estratehikong pakikipagtulungan sa China at Rusya. Ang mga ambisyong iyon at ang mga pakikipag-alyansang iyon, ang mga iyon ang nagbanta rin sa interes ng Estados Unidos. Kaya naman may sarili ring dahilan ang Estados Unidos para kumilos. Sa isang banda, ang pangangailangan ng Amerika ay kahalintulad ng pangangailangan ng Israel na harapin ang banta sa ating mga hangganan mula sa Hamas at Hezbollah. Ang hangganan ng isang superpower tulad ng Estados Unidos ay talagang pandaigdigan. Ang Iran sa Estados Unidos ay katulad ng Hamas at Hezbollah sa Israel, isang proxy force sa kamay ng isang kalaban. Bukod sa banta ng militar ng Iran, ang pagtutulungan nila ng China ay nadudulot ng panganib ng ekonomikong dominasyon sa pandaigdigang ekonomiya. Dito isinasagawa ng Estados Unidos ang makabagong pandaigdigang pakikibaka, tinitiyak ang militar at ekonomikong kalamangan nang hindi nasasangkot sa direktang digmaan laban sa mga pandaigdigang kapangyarihan, lalo na sa China. Sa ganitong konteksto, pareho ang interes ng Israel at ng kaalyado nito. Sinusubukan ng Estados Unidos na tapusin ang sitwasyon at makamit ang mga layunin para sa matagalang ekonomikong kalamangan sa mahahalagang larangan. Ito ay ang pag-unlad ng artipisyal na intelihensya at kontrol sa mga reserba ng enerhiya at mineral na kailangan para sa technological at industrial na pamumuno sa larangan ng artipisyal na intelihensya. Mas mahalaga, hindi lang para hindi mapasakamay ng China ang mga iyon, kundi para maging nakadepende ang China sa kagandahang loob ng Amerika. Pag nakuha ng Estados Unidos ang mga layuning yon, tapos na ang digmaan nila sa estratehikong pananaw.
At may papel talaga ang Israel dito. At ito ay upang tulungan ng Estados Unidos na maabot ang puntong iyon sa pamamagitan ng pag-iwas sa hindi kinakailangang alitan na maaring magbigay ng dahilan o kakayahan sa Iran na umatras sa mga konsesyon o sa pressure na ipinapataw dito. Matapos makamit ng Amerika ang mga layunin nito, doon pa lang makakabalik ang Israel sa pagkumpleto ng pagbuwag sa mga teroristang organisasyong pinamumunuan ng Iran na nasa ating mga hangganan. Kaya huwag ninyong isipin, kahit saglit ng Tsina ay nakaupo lang at walang ginagawa. Malaki ang ginastos nito sa mga ekonomiya ng kanluran at mundo para magka-impluwensya. Hindi direktang magharap ang mga pangunahing kapangyarihang nuklear. Pag naintindihan mo ito, at na ito ang sentro ng pandaigdigang digmaan, maintindihan mo kung bakit malaki ang puhunan ng China sa cognitive o propaganda war. Gamit ang social media para manipulahin ang mga tao sa kanluran, lalo na sa Estados Unidos, upang tutulan ang digmaan, pakikilahok ng mga kaalyadong Europeo kasama ng Estados Unidos at pigilan ang Israel. Kapag naintindihan mo ito, makikita mo ang koneksyon sa ibang kwento. Halimbawa, ang kasalukuyang kwento sa Estados Unidos ay ngayon lang nabibigigyang pansin at iniugnay sa matagal ng tahimik na digmaan ng Israel. Sa Washington, nagsasagawa ng holistic review ang FBI, Department of Energy at White House kaugnay ng sunod-sunod na misteryosong pagkamatay at pagkawala ng hindi bababa sa 11 Amerikanong siyentipiko. Hindi ito mga random na kaso. Ito ay mga mananaliksik na may mataas na security clearance, nagtatrabaho sa nuclear energy, aerospace, missile technology at mga abanteng sistema ng depensa. Ang iba ay konektado sa Jet Propulsion Laboratory ng NASA, ang iba naman sa Los Alamos, pinagmulan ng atomic bomb. Isa itong nakakabahalang pattern. Nagbabala ang mga mambabata sa Estados Unidos na posibleng konektado sa mga dayuhang kalaban ang mga insidenteng ito. Tinukoy ng federal na investigador ang China, Rusya, Iran at Hilagang Korea bilang posibleng bansang may kasaysayan ng pag-target sa siyentipikong kadalubhasaan ng Amerika. Ayon sa dating mga opisyal ng FBI, hayagan sinabi nila na dati nang dumukot ng blackmail, ng torture at pumatay ang dayuhang intelligence service ng mga siyentipiko upang makakuha ng mga sikreto. At ang mga detalye sa mga kasong ito, tulad ng pagkawala ng mga siyentipiko nang walang dala ang kanilang mga telepono, salamin o personal na gamit, ay tumutugma sa kilalang mga pamamaraang espiya. Bakit ito mahalaga sa atin? Sa Israel, kamakailan ay nahadlangan ng security services ang ilang tangkang pagpatay sa mga nuclear scientist, matataas na politiko at diplomat ng bansa. Ayon sa Shin Bet, Israel Security Agency, tumaas ng 400% ang tangkang espiya at pagre-recruit para sa terorismo ng Iran sa Israel. Mahigit 20 taon nang nilalabanan ng Israel ang digmaang ito sa loob ng Iran. Habang abala ang mundo sa negosasyon at balita, tuloy-tuloy na isinagawa ng Israel ang kampanya para hadlangan at ilantad ang mga layunin ng Iran sa nuklear. Kampanyang sumaklaw mula cyber operation, sabotahe, hanggang sa pagpatay sa mahahalagang tauhan sa programang nuklear ng Iran, mga itinuturing ng Western intelligence na hindi mapapalitan. Sumunod ang isa sa pinakamapanghahas na operasyon sa kasaysayan ng intelihensya. Noong Enero 2018, pumasok ang mga ahente ng Mossad sa isang lihim na bodega sa Tehran. 20 operatiba, 7 oras sa gusali, sinuyad ang kalahating toneladang lihim na dokumentong nuclear at inilabas ang mga ito mula sa puso ng kabisera ng Iran. 50,000 na pahina 163 na CD. Ang buong archive ng Project Ahmad na siyang lihim na programang sandatang nuklear ng Iran. Pinatutunayan ng mga dokumentong iyon na pinantrabahuhan ng Iran ang pagpapaliit ng warhead at ang mga pagsubok nuklear. Nang ibunyag ng Israel ang arkibo, natulungan nitong mapaniwala ang Estados Unidos na nililinlang ng Iran ang mundo. Kaya kapag pinagmamasdan natin ang Estados Unidos ngayon, makikita natin ang parehong lihim na digmaan na matagal nang nilalabanan ng Israel. Alam na ng Israel na hindi sapat ang talumpate at resolusyon para pigilan ang nuclear na ambisyon ng Iran. Dapat silang hadlangan ng palihim. Ngayon, nakita ng Estados Unidos na handa ang mga kalaban ng Israel na lumampas sa gitnang silangan para sa kanilang layunin. Hindi ito panrehiyong labanan at hindi pa naging ganon. Isang pandigdigang tunggalian ito sa teknolohiya,
intelihensya at balanse ng kapangyarihan na yung ika-21 siglo. Matagal na nangungguna sa laban na yan ng Israel. Kaya ngayon, kahit magpatuloy o hindi ang digmaan, matagal na itong nagaganap habang palihim na kumikilos ang mga kaaway ng Amerika. Nagdatayo sila ng alyansa, lumilika ng mga bagong realidad sa pandaigdigang antas, at tahimik na pinapahina ang US na dati itinuturing lang na pagkakataon o teorya ng sabuatan. At ang pinakamakapangyarihang bansa sa mundo, ang Estados Unidos, ay hindi na lang basta nanonood. Tahimik na binubuo ang bagong mapa ng gitnang silangan. Ayon sa Arab media ngayong linggo, nilagdaan ng Hari ng Jordan ang makasaysayang kasunduang paupahan ng dauman ng Aqaba sa United Arab Emirates ng 30 taon. Ito ang unang hakbang sa isang napakalaking proyektong panrehiyon, isang estratehikong riles na mag-uugnay sa United Arab Emirates, Jordan at Israel, hanggang sa isang malalim na daungan na planong itayo sa Gaza. Sa likod ng eksena, ito ang sandaling nagsisimulang maging totoo ang matagal nang binabanggit na pangmatagalang pananaw ng mga lider ng Israel. Isang koridor ng bakal, enerhiya at kalakalan na magmumula sa India, dadaan sa Aqaba na kontrolado ng Emirati at papasok sa bagong pinamamahalaang Gaza sa ilalim ng pangangasiwa ng Amerika. At narito ang susi. Hindi mangyayari ang mga ito habang kontrolado pa ng Hamas ang Gaza. Kapag sinabi ni Pangulong Trump na wawasakin ang Hamas, literal niya itong ibig sabihin. Kung wala yon, babagsak ang plano para sa rehiyon. Napakatapang ng planong pinag-uusapan. Ang ganap na pagbuwag sa infrastruktura ng terorismo, paglilipat ng soberanya sa mga Amerikano at bagong kinabukasan para sa mga taga-Gaza, kabilang ang suporta sa pera at opsyon sa pagkamamamayan sa ikatlong bansa. Sa ganitong pananaw, hindi na magiging pasanin sa seguridad ang Gaza, kundi pinakamahalagang yamang pang-ekonomiya sa rehiyon bilang dulo ng koridor ng kalakalan ng bagong Deepwater Gateway sa mundo. Hindi lang ito ang nagbabago. Nitong linggo, pumirma ang Estados Unidos at Morocco ng kasunduan para siguruhin ang seguridad ng kipot ng Gibraltar sa loob ng 10 taon, bahagi rin ng pandaigdigang estruktura ng kalakalan. Natututunan natin sa kasaysayan na umunlad ang mga makapangyarihang bansa dahil sa rutang pangkalakalan. Ngayon, nasasaksihan natin ang tahimik na pagbuo ng isang bagong rutang pangkalakalan bilang posibleng sentrong tagpuan ng silangang hemispero. Kapag pinagsama ang kapital ng Emirati, lakas ng Amerika at inobasyon ng Israel, nababago ang mapa ng gitnang silangan. At tungkol naman sa Gaza, nagsalita ang mga kababaihan ng Gaza ngayong linggo tungkol sa pang-aabusong sexual at pang-ingikil na sexual na nararanasan nila mula mismo sa Hamas, at ito ay iniulat ng Daily Mail. Inilarawan nila na ang mga balo at babaeng lumikas ay sexual na inaabuso, kinikikilan para sa tulong at pinatatahimik ng Hamas, habang binalaan ng mga karapatang pantao na 10,000 ang nanganganib. Ayon sa mga testimonyo mula sa Gaza, inaabuso ng teroristang Hamas ang mahihinang babaeng Palestino at hinihingan sila ng pakikipagtalik kapalit ng tulong, pagkain o masisilungan. Ipinapakita ng mga salaysay ang mapansamantalang sistemang tumatarget sa mga balo, inang lumikas at babaeng walang tagapagtaguyod kung saan tinatakot ng Hamas ang mga biktima na manahimik dahil sila raw ang gobyerno kaya dapat magpasakop ang mga babae. Hindi ito bago. Maraming babaeng aktivistang mula kanluran na dumalo sa pro-Palestinian na events sa Gaza at Juda at Samaria ang paulit-ulit ng ulat ng sexual na panliligalig at pang-aabuso mula sa mga lalaking Arabo sa areas ng Palestinian Authority. Ilang kaso rito ay may kinalaman sa dayuhang media na nalaman ko noong direktor ako ng Israel Government Press Office. Sa bawat pagkakataon, tumangi ang mga babae na magsampa ng opisyal na reklamo o kahit pangalanan nang hayagan ang mga sangkot. Hiniling na huwag na kaming magbigay ng press credentials sa mga tinutukoy nilang empleyado ng dayuhang media. Kaya nagtatanong ako kung kailan kikilos ang mga grupong pangkarapatang pantao o UN tungkol dito. At matutugunan kaya ito ng paparating na flotilla? Tungkol sa flotilla na umalis mula Barcelona noong linggo para sa bagong anti-Israel na biyahe papuntang Gaza, ito rin ay niyanig ng isang sex scandal matapos akusahan ang isa sa mga woke na leader nito ng sexual misconduct sa hindi bababa sa 3 volunteer.
Iniulat ng New York Post na isang mataas na lider sa loob ng flotilla, isang miyembro ng steering committee na siyang pinakamataas na namumunong katawan ng organisasyon, ay nakipagtalik sa ilang aktivista habang nasa barko papuntang Gaza. 3 tao ang nag-claim laban sa grupong Palestinian na Heart of Philistine sa isang social media post nitong linggong ito. At sa iba pang balita tungkol sa Gaza, ang nagpapatuloy na digmaan ay labis na nagbawas ng mga bukas na pastulan sa Gaza na nagdulot ng matinding kakulangan ng mga kawan ng tupa at kambing. Bukod sa epekto sa ekonomiya, maraming kalalakihan sa Gaza ang nadismaya na ipinagkait ng Israel sa kanila ang isa nilang kinagigiliwang gawaing pangkultura. Muling naging sentro ng pandaigdigang atensyon ng Israel nitong linggo, hindi lang sa gitnang silangan, kundi pati sa Europa, Timog Amerika at iba pang panig ng mundo. Magsimula tayo sa Europa. Sa nakalipas na ilang araw, ilang pamahalaan sa Europa, kabilang ang Espanya, Pransya at iba pa, ay pinaigting ang kanilang mga hakbang upang magpatupad ng mga bagong paghihigpit laban sa Israel. Mula sa mga limitasyon sa armas hanggang sa diplomatikong hakbang na naglilimita sa kalayaan ng Israel na magsagawa ng mga operasyong militar, pati presyur sa mga institusyon ng EU, ito ang mga hakbang na tinutukoy. Layunin nito na pigilan ang mga operasyon ng Israel laban sa mga teroristang grupo sa kanilang hangganan. Malinaw ang epekto nito. Pinipigilan ng Israel na tapusin ang misyon at buwagin ang mga grupong paulit-ulit na umatake sa atin. Mahalagang tandaan na ang mga pamahalaang ito ay may sarili ring suliranin, kaguluhang pampulitika, problemang pang-ekonomiya at panglipunang kaguluhan. Habang tumitindi ang batikos sa Israel, dumarami rin ang kaguluhan sa kanilang bansa. Pagkatapos, may ibang kwento ring nagaganap sa kabilang panig ng mundo. Mayong linggo, ipinagdiwang ng Israel ang kanilang araw ng kalayaan. Ang Pangulo ng Argentina, Javier Milei, ay nagsindi ng sulos sa Mount Herzl bilang kasalukuyang pinuno ng estado na bumiyahe mula sa kabilang panig ng mundo upang parangalan ang muling pagsilang ng estadong Hudyo. Hindi lang pumunta rito si Pangulong Milei para sa simbolismo. Sa kanyang pagbisita, opisyal na idineklara ng Argentina na teroristang grupo ang IRGC at El Quds Force, isang hakbang na madalas iwasan ng ibang bansa. Ayon sa kanya, nagdadagdag ang Argentina ng natatanging moral na dimensyon sa pandaigdigang patakaran panlabas. Bukod dito, pumirma siya ng 2 makasaysayang Memorandum of Understanding ngayong linggo sa Israel. Nagtatatag ng komprehensibong balangkas kontra terorismo sa pagitan ng Israel at Argentina. Isa pa, naglulunsad ng kooperasyon sa pananaliksik sa artificial intelligence at supercomputing infrastructure, mga teknolohiyang mantatakda sa pandaigdigang ekonomiya sa hinaharap. Sa isang banda, nakikita natin ang mga bansang nagsisikap na pigilan ng Israel habang sila mismo ay nahihirapan. At sa kabilang banda, nakikita natin ang isang bansa na pinipiling pumapanig sa Israel at umaangat. Nagkataon, ito ay tumutugma sa isang bagay na naisulat ng paman, matagal bago pa nagkaroon ng EU, matagal bago pang makabagong diplomasya, at matagal bago pa naisip ang alinman sa mga pamahalaang ito. Ang pangakong kay Abraham, pagpapalain ko ang nagpapala sa iyo. Hindi mo kailangan pilitin ang koneksyon. Tingnan mo lang ang mundo sa tunay nitong kalagayan. May mga bansang ginagipit ang Israel, kaya nagkakagulo sila, habang ang ibang bansa na nagpapala sa Israel ay nagkakaroon ng sigla at linaw at kasaganaan. Naulit na ito sa kasaysayan. Sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan ngayong linggo, natapos natin ang 3 linggong yugto na nagsimula sa Pasko at nagtapos sa Yom HaAtzmaut, ang ating Araw ng Kalayaan. Habang nasa gitna tayo ng digmaan ng muling pagsilang, Milchemet Kuma, araw-araw tayong pinaalalahan ng ang sa bawat henerasyon ay hindi lang kasaysayang parirala sa Haggadah, kundi totoong realidad. Gaya ng pag-alis sa Ehipto, tinatawadan tayong lumipat mula pagkalipin tungo sa kalayaan at mula sa paggawasak tungo sa pagpapanibago. Itinuturo sa atin ng panahong ito ang isang mahalagang aral. Wala tayong dapat ipagwalang bahala. Mula ikapito ng Oktubre, nakasaksi tayo ng mga himalang mula sa apoy. Alam na natin ngayon ang buong kahulugan ng ating kalayaan, biyayang binili ng dugo at tapang ng kahangahangang henerasyon, mga anak ni Josue, na anak ni Nun at Caleb, na anak ni Jephon, na pinalaki natin sa Israel. Nakakamangha ang mga pagkakatulad sa kwento sa Biblia. Tulad ng 10 espiya na nagtangkang pahinain ang loob ng mga tao at takutin sila sa pamamagitan ng kanilang mga sinabi tungkol sa hinaharap,
Ganon din sa ating panahon, narinig natin ang mga mabibigat na babala tungkol sa maaring mangyari kung maglalakas loob tayong pumasok sa digmaan. Pinili natin ang diwa ni na Josue at Caleb. Tunay nga ang namumuhay tayo sa mga panahong tulad ng nasa Biblia. Ngayon, sa harap ng mga nagtatangkang wasakin tayo, kitang-kita ang lakas ng henerasyon ng tagumpay. Ang sumubok bumura at sumira sa ating karapatan manirahan dito ay natagpuan ng kanilang sarili sa harap ng bakal na pader, isang pader ng pananampalataya at tapang. Ang makinarya ng terror na naniwalang kaya tayong durugin ay nadurog sa diwa ng sambayan ng Israel. Anong natira sa kanila? Mga guro ng ideolohiyang mamamatay tao na gumuho mula sa loob nito. Habang patuloy tayong nagtatayo, nagtatanim at pinapalalim ang ating koneksyon at ugat dito sa bansa, ang pagkatalo ng ating mga kaaway ay hindi lamang sa larangang militar. Ito ay una at higit sa lahat, moral at espiritual. Tulad ni na Joshua at Caleb na hindi natakot sa mga higante sa Israel, ganoon din ang ating mga sundalo at kumander na tagapagmana nila ay nagpatunay na walang puwersa sa mundo ang makakatalo sa bayang bumabalik sa sariling lupain. Katulad ng sundalo nga sa larawan, nabuhat ang batang babae sa balikat. Ito ay kinuna noong gabing sumunod sa masaker noong umaga ng Oktubre 7. Iniligtas niya ang bata mula sa impyerno ng Kivutz Kfaraza at sinamahan ito patungo sa kaligtasan ng Alonit Station. Ang sundalo ay si Yonatan Itzhak Samu mula sa Karnatzul. Siya ang anak ni Moshe and Ailet, kapatid ni Beri, Lavi, Tamar at Achinoam. Isang buwan matapos makuhanan ng litrato dito, malubang na sugatan sa Gaza si Yonatan na lumaban kasama ng 200 at 2 batalyon ng brigada ng mga parashutista. Sinikap ng mga doktor sa Belenson Hospital na iligtas siya, ngunit nabigo sila. Si Yonatan ay pumirma ng organ donor card at ang kanyang mga organo ay nailipat sa 6 na pasyente sa iba't ibang ospital. Sa kanyang pagkamatay, 6 ang nabigyan niya ng buhay. Isang lalaking 50 anyos ang tumanggap ng puso niya. Isang lalaki na nasa edad 30 ang nakatanggap ng mga baga. Ibinigay niya ang bahagi ng kanyang atay sa batang babaeng wala pang 1 taon. Isang bato ang napunta sa batang lalaki, 10 taon, at isa pa sa lalaking nasa 50 taong gulang. Narito rin ang larawan ng ina na nakikinig sa puso ng kanyang anak na nailipat sa iba. Si Jonathan ay nasawi sa labanan sa Hilagang Gaza Strip. Siya ay 21 taong gulang. Ang Estado ng Israel ay isang kanlungan at tahanan para sa mga Hudyo na inuusig sa iba't ibang panig ng mundo. Matagal na tayong nanalangin ng Leshana Babi Rushalayim sa susunod na taon sa Jerusalem tulad ng mga Hudyo sa Ethiopia. Nag-aliya ang mga magulang ni Jonathan. Dito siya ipinanganak, lumaki, at naglingkod sa brigada ng mga parashutista. Noong araw na yon, sila ay nagligtas ng mga batang Hudyo mula sa mga Nazi ng ating panahon. Nagpatuloy siyang lumaban at nasawi sa pagtatanggol ng mga Hudyo. Kahit noon, patuloy siyang nagbibigay buhay sa iba. Tinatapos natin ang araw ng kalayaan ng taas, no? Alam nating nagwakas na ang mga naghangad ng pagkawasak natin habang tayo bumabangon, lumalago at nagtatagumpay sa kabila ng sakit at pagkawala. Ang walang hanggang bansa ay hindi takot sa mahabang landas. Ang landas na ito ang nagdadala sa atin sa tagumpay, liwanag laban sa dilim, muling pagsilang laban sa pagkawasak. Totoo, tulad ng sinabi ko, nabubuhay tayo sa mga panahong biblikal at ang wakas nito ay ang walang hanggang tagumpay ng bayan Israel. Ang mga operasyon ng digmaan laban sa Iran noong nakaraang taon ay tinawag na Roar of the Lion at Rising Lion. Dito sa Israel, dala namin ang awit na Altira Israel. Altira, Kiguri Halawata, Veri Meshag, Miloira. Huwag kang matakot Israel dahil anak ka ng leon. Kapag umatunggal ang leon, sino ang di matatakot? Ako si Daniel Seaman. Samahan niyo ako muli sa Straight Up sa JNS TV Studios, Jerusalem, Israel sa susunod na linggo.